witan at saka pambungad na panalangin. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat sa gabing ito ay narito muli tayo sa tahanang ito upang sa isang layunin ang mag-aral ng salita ng Diyos at magpalakasan. Okay? So, isa daw sa pinakamahalaga sa relasyon ay ang tinatawag na consistent communication. Pagka daw sa relasyon ay hindi nagkakaroon ng palagian o consistent na pag-uusap, nagkakaroon ng tinatawag na unti-unting mga doubt o pagdududa sa side ng bawat isa. So ibig sabihin, napakahalaga pala ng pakikipag-usap, mahalaga pala ang palaging pag-uusap when it comes to relationship. Nabanggit ko ito sapagkat lahat ng anak ng Diyos na katulad natin ay hindi ho mag-growth sa ating relationship sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo kung hindi po tayo nakikipag-usap sa Panginoong Diyos. Siguro nakukuha niyo po ang aking pinakapuntos at ito ay walang iba kundi ang tinatawag na pananalangin o prayer. Mahalaga po ang panalangin at yung tinatawag na sa English na prayer. Nagpapatuloy tayo sa ating series sa libro po ng Mateo at ngayon ay ating pong pag-aaralan ang Mateo Kabanatang 6, ang talata po ay 5 hanggang 8. So, this is our first part ng pag-aaral patungkol po sa prayer. Okay? Nais ko po na hilingin na baka po pwede ninyong paibasa itong Matthew chapter 6, verse 5 hanggang verse 8. Paibasa po. Verse 5. Yes. Kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulat sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. 6. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakakita. At ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo. Sa lihim ang siya magbibigay sa iyo ng gantimpala. 7. Sa pananalangin niyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita na walang kabuluhan, gaya na ginagawa. Ang akala nila ipapakinggan sila ng Diyos at sinasabi. 8. Huwag niya silang tutularan, alam na inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan. Bago ipangin niyo ito. Yes. Okay, thank you, Brad. Ang ating title sa gabing ito, Practicing Prayer Biblically. Ano ba ibig sabihin? Practicing. Ano ba sa Tagalog? Practicing. Yung parang ginagawa mo, ha? Pagsasanay. Sanayin sa panalangin ng ayon sa Biblia. Okay? Itong sikapin? Sige, sikapin pa daw. Sa chapter 6, verse 5 hanggang verse 15, ito yung second na pinapakita ni Jesus Christ dito na kung saan ano yung motive o yung laman ng puso ng isang tao kapag siya ay nananalangin. Yung una nating tinignan last Sunday night, yung pagbibigay, di ba? Yung paglilimos, when you give, di ba? Yun yung nakita natin. Ano yung motive natin ba tayo nagbibigay? So dito ngayon, tinalakay ng ating Panginoong Hesukristo ang tinatawag na pagsasanay sa panalangin ayon sa aral ng banal na kasulatan. Ngayon, kung ating makikita, may dalawang bagay na gustong ituro ang ating Panginoong Hesukristo rito sa atin doon sa binasa ni verse 5 hanggang 8. Ano? So dito makikita natin yung dalawang katanungan, ay dalawang kasagutan. Ngayon alam natin na ang kausap dito ng ating Panginoong Hesukristo ay ang mga alagad po niya, yung mga disciple niya. Of course, alam natin, itong mga disciple na ito, nakagisnan nila yung kanilang paniniwala before po na maging alagad o maging disciple sila ng ating Panginoon, yung prayer.
ng mga Hudyo, ng mga Pariseyo, di ba? So yun yung pinapakita rito. So yung pinapakita ni Jesus dito, most of the Jew na nananalangin, sometimes sila yung tinatawag na mga Pharisees at saka mga Sadducees, nananalangin sila ng walang tamang motibo. Dito pinapakita na ang pananalangin nila ay nagbibigay lamang ng pagpapa-impress. Ano ba sa Tagalog yung pagpapa-impress? Pagpapasikat sa mga taong nakakakita sa kanila. At dahil nga, ang ating Panginoong Jesucristo ay tinuturo niya na dapat na kapag nanalangin ang isang tao, ay dapat tama yung kanyang puso. Ayun, yung gustong ipakita rito. Ngayon, pinapakita rito, una sa lahat, practicing prayer biblically, nagbibigay siya sa atin ng tinatawag na consistent prayer. So, ibig sabihin, ang tinuro ni Jesus Christ dito, ang isang tunay na anak ng Diyos na nasa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo ay meron siyang tinatawag na consistent prayer. Sa Tagalog, yung salitang consistent, palagian, di ba? Palagian siyang nananalangin. At saan natin makikita yon? Makikita po natin yon sa verse 5 ng unang bahagi. Ang sabi ron, at kapag nananalangin kayo. And then tingnan po natin yung verse 6 ng unang bahagi. Ang sabi ho doon, ngunit kapag manalangin ka. Nakita niyo po ron? Ngunit kapag mananalangin ka. Usually, ang ginamit dito, when you pray. Sa English, when you pray. Ang sabi ng ilang mga scholar, yung pagkabuo daw ng word na when you pray, ang gusto daw ipakita ni Jesus Christ dito, ay hindi po ito nagpapakita na kung kailan mo lang gustong manalangin. Ang tinuturo daw dito, no sinabi niya, when you pray, indicative daw po ito o nagpapakita ito ng isang bunga ng mananampalataya na lagi siyang uhaw na makipag-usap sa Panginoong Diyos. Parang logically, di ba kapag ka ikaw ay may relasyon, di ba tatay ka, ako, di ba tatay ako, yung anak ko si Timothy, lagi kaming, kahit malayo, meron kaming tinatawag na consistent na ugnayan, di ba? Meron kaming consistent na ugnayan. Kapag ka, tatanungin niya ako tinatanong ko din siya, kapag may kailangan siya, sinasabi niya sa akin, yun yung ibig sabihin. Nung sinabi rito, when you pray, nagpapakita ito ng relationship ng isang tao doon sa Panginoong Diyos. Yun yung gusto niyang ipakita rito ngayon. Kaya, mapapansin natin, ang practice dapat ng isang mananampalataya ay hindi lang siya basta anak ng Panginoong Diyos dahil kagustuhan ng Panginoong Diyos na lagi tayong nananalangin, na lagi tayong nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, sinabi niya rito, at kapag nananalangin kayo, and then pagdating ng verse 6, ngunit kapag mananalangin ka. Yung una, mapapasin natin, yung address niya, pangmaramihan. Di ba? Pero yung pagdating ng verse 6, iba na. Tinutukoy na niya, specific na po kapag nananalangin ka. So ano ba ang ibig sabihin ng prayer? Kayo po ba, meron pa kayong idea kapag ka narinig niyo yung salitang prayer, ano po ba ang ibig sabihin ng salitang pananalangin? Di ba? Any idea? Pag po naisip niyo yung word na prayer, ano ba talaga yung prayer? Kasi mahalaga na mabigyan muna natin ng linaw yung salitang prayer o pananalangin. Di ba? Ano nga ba ang prayer? May mga idea po ba kayo? Ano na lang, kung sino po yung Talking to God. talking to God, nagsasalita ka sa Diyos. Panalangin. Panalangin sa Panginoon. Yun lang ang basta diba pag-pray. Kay God ka lang. Okay, kay God. Si God lang yung pinagawa. Communication. Communication. Okay? Tama. Meron pa po? Pengi noon, humihingi noon. Pengi noon. That is joke. Para lumalim yung relasyon mo sa ating Panginoon. Ha? Para lumalim yung Pagka nananalang tayo, meron tayong hinihingi. May hiniling. para mas lumalim yung relasyon sa ating Panginoon. Pengi noon. So, ano po ba?
Okay, Parang meron kang contrast mo pag yun sa prayer. Parang meron kang, yun, bukod nga sa nananalangin ka, bukod sa minimini ka, parang baka mas malalim na. Yun, di ba parang it's a form of worship na parang you're acknowledging na yung pinakausap mo at nilalapitan mo is a powerful and yun nga, powerful and can give what yung request na gusto mo. Parang relasyon niya, parang relasyon Panginoon, parang sa relasyon mo sa Panginoon niya, parang gano'n. Parang mas, yung sinasabi ni Brian, parang yung mas malalim, parang lumalim yung relasyon nyo sa Panginoon. Kasi Constant siya ang ama natin eh. Siya ang ama natin, kaya tayo anak, submit to Father. Kaya constant communication. Yeah. okay, thank you po. So, okay po yung mga pagpapaliwanag ng bawat isa sa atin. Yung prayer po ay it's a form of communicating sa ating Panginoong Diyos. Yung po talaga ang ibig sabihin nito. Ngayon, nung sinabi po, at kapag nananalangin kayo, ang ibig sabihin po nito, ang prayer po ay paglalahad ng mga bagay na gusto nating sabihin sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay isang request, kahilingan, pero ito din po ay nagpapakita na sa request mong iyon, sometimes personal po, pero sometimes sa ibang tao po, di ba? So yun yung dalawang nakikita natin sa prayer. So, tinuturo ngayon dito ng ating Panginoong Jesucristo na ang prayer ay napakahalaga. Pero, dapat maging klaro sa atin na kapag nagpe-pray tayo, iniisip natin sa ating mga sarili na ang nilalapitan natin ay hindi ho nating katulad na tao. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan. Diba? Ngayon, kung nananalangin tayo, kaya tayo nagpe-pray, naniniwala tayo na meron siyang kayang gawin because He is a sovereign God. Mas makapangyarihan po siya. Yun nga lang ang problema sometimes, yung Panginoong Diyos, nagiging last siya na lapitan ng maraming mananampalataya. Kasi nga, kapag mayroong problema, hindi agad sa Panginoon lumalapit. Dahil parang mas convenient sa kanya na sabihin niya agad yung problema niya doon sa taong nakakausap niya o humingi ng tulong doon sa taong nakakausap niya. Pero kung nire-recognize natin na ang Panginoong Diyos ay ating Ama at siya ay makapangyarihan, dapat hindi siya yung nagiging last sa atin, kundi siya yung nagiging priority natin na dapat sa Kanya tayo nakikipag-usap. Ang ating Panginoong Jesucristo, malinaw na lagi ho siyang nakikipag-communicate sa Kanyang Ama. Nakikita natin na naglalaan siya ng oras kung paano nananalangin sa Kanyang Ama. Kadalasan nagpe-pray siya, maagang maaga, wala pang nakakakita sa Kanya, o kaya naman ay bago siya matulog. One of the classical example ng prayer ng ating Panginoong Jesucristo is in Matthew chapter 26. Pakibuksan natin ang ating Biblia in Matthew chapter 26 at maaari po bang pakibasa natin upang makita natin yung definition ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ba yung prayer na pinakita niya rito sa Matthew chapter 26. Pakibasa po ang verse 36 up to verse 46. Apo, 36 and 46. 36 and hanggang 46 po. Hanggang 46 pa. Yes, 36, isinama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi niya sa kanila, dito muna kayo at mananalangin ako sa dako roon. Ngunit isinama niya sina Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo na nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. 38, kaya sinabi niya sa kanila, ako'y puno ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at samahan ninyo ako sa pagpupuyat. 39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari po, layo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari.
Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muli siyang lumayo at nanalangin, Ama ko, kung hindi po maaaring maialis ang kupang ito, malibang inumin ko, mangyari nawa ang inyong kalooban. Muli siyang nagbalik at nakita naman niyang natutulog sila sapagkat sila antok na antok. Iniwan niyang muli ang tatlong alagad at siya'y nanalangin at iyon din ang kanyang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga makasalanan. 46, bumangon kayo at tayo na, narito na ang magtataksil sa akin. Yes, thank you. So mapapansin natin, ang ating Panginoong Jesucristo, lalo na sa nalalapit na kanyang kamatayan, na kung saan ay para sa kanya in his human being at sa kanyang pagiging tao, nakita natin kung paano siya nagkaroon ng pagkaramdam sa nalalapit na kanyang kamatayan sa cross. Alam niya kung ano yung mangyayari sa kanya eh. Pero mapapansin natin dito na nanalangin siya, nagpray siya, di ba? Ibig sabihin, nung nagpray siya, maliwanag na pinakikita rito na meron siyang request. Ang sabi niya, Ama, kung maaari lang po ay ilayo niyo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Sa kanyang kakayanan, ang gusto niya sana, wag na niyang maranasan yung salitang saro kasi ito yung tikis ng kanyang dugo sa cross ng Kalbaryo, yung paghihirap Yun yung gusto niya, sana wag na raw mangyari sa kanya. Pero ano yung sagot niya? Subalit huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. So pinakikita ni Jesus Christ dito na sa prayer, nagsasabit dapat tayo saan? Doon sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Yes, meron tayong mga prayer na gustong ibigay sa ating Panginoong Diyos na gusto natin na mangyari sana. Pero kung hindi yun yung will ng Panginoong Diyos, dapat meron tayong submission na hindi ito yung kalooban, hindi ito yung gusto ng Diyos sa atin. Di ba? Hindi siya nagpilit, hindi pinagpilitan ni Jesus na ayoko na, mahirap yung mararanasan. Kasi nasa human siya na pagkatao dito, di ba? Nasa katawan tao siya. Alam niya yung mararanasan niya. Pero isang bagay ang kanyang ginawa, ang sabi niya ay simple lang. Huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. So ang prayer po pala ay nagpapakita na nagsasubmit tayo sa kalooban ng Diyos na dapat mangyari sa ating mga buhay at hindi yung gusto natin ang dapat mangyari. Kasi kung ang gusto mo lang din pala yung mangyayari, bakit lumapit ka pa sa Diyos, di ba? Parang isang tao na nangihingi ng payo. Nung pinayuhan mo ng tama, hindi naman pala susundin. Bakit lumapit ka pa, di ba? So, tatandaan natin, kapag tayo nagpe-pray, maliwanag dapat sa atin na ang nilalapitan natin ay Diyos na makapangyarihan. Alam ang lahat ng bagay at meron siyang pagkaunawa kung ano ang mas mainam para sa bawat isa sa atin. Kaya yung prayer natin, maliwanag na hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Sometimes, yung pagpipray din dito, makikita natin, napakahirap. Ilang beses yung nakitang natutulog yung kanyang mga alagad. Yeah? 3 beses na natutulog So, ibig sabihin, merong mga hadlang talaga sa pagdarasal, sa pag-pray. Yes. Yun, tama si Brad. Yung observation niya kasi, yung laman, yun yung nangingibabaw sa mga alagad niyang sinama. Bakit? Antok na. Siyempre, siguro pagod na. Pero si Jesus, ang sinasabi niya lagi, hindi ba kayo makapaglaan lamang kahit 1 oras ng pananalangin? Sabi niya gano'n. And then sinunod niya, ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So ano yung makikita natin? Kapag ang kagustuhan ng laman natin, ang masusunod sa atin, di ba parang nakakapagod na mag-pray? Pero hindi dapat gano'n kasi kung alam mo na Diyos siya, dapat nga mas masaya ka at lagi kang excited na makipag-communicate sa Panginoong Diyos, di ba? Kung minsan nga tayo,
sarap na sarap tayo nakikipag-usap sa sa mga tao, di ba? Ang pinag-uusapan ay minsan hindi naman talaga pansanlibutan, hindi naman talaga siya minsan, yun na nga, maritesa ng maritesa. Pero bakit pag sa Panginoong Diyos, ayaw nating makipag-usap sa Kanya? Kasi nga, pinapakita rito na baka meron tayong problema sa pagkilala kung sino yung Diyos sa buhay natin. So, ang gusto ipakita sa atin dito, na yung prayer daw po natin, dapat maging consistent tayo when you pray. Yun yung sinasabi. Kapag mananalangin ka, o kapag ikaw ay mananalangin, kapag ikaw ay makikipag-usap sa Panginoong Diyos, dapat lagi mo itong ginagawa. Na kinikilala mo kung sino ang Diyos sa iyong buhay. So, dapat po natin maintindihan yon. Okay? So, sabi gano'n, number 6, ngunit kapag nananalangin ka, nakita niyo po yon? Meron bang assurance na ang Diyos ay tutugon sa prayer natin? Of course, meron pa. Dahil sabi ng verse 6, tingnan niyo po ngunit kapag nananalangin ka, ano sabi po? Pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi nakikita at gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo. Gusto ko pong bigyan ng diin dito yung salitang gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. So parang pinapakita rito, yung salitang ginagawa mo ng lihim, hindi ka parang nagpapakitang gilas. Of course, mamaya makikita natin na meron kasing tinatawag na public prayer . Yung public prayer, kapag sa pagsamba, ikaw yung tinawag para mag-lead ng prayer, katulad ng ginawa natin, this is a public prayer. Pero ang punto rito ni Jesus Christ ay yung tinatawag na private prayer. Yung private, ibig sabihin, pag private, nag-iisa ka, wala kang kasama. Kasi pagka may kasama ka, corporate na na po yun. Ibig sabihin, may kasama ka na. Pero ito po ay private prayer. So, ang sabi niya, ay ganito, gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. There is assurance di ba? Gagantihan ka. Ano ibig sabihin? Sasagutin ng Diyos. Alam ng Diyos kung ang puso mo, kapag nagpe-pray ka, ay tama ba ang motibo mo o hindi. Kasi, halimbawa, kapag nagpe-pray tayo, ang prayer natin, hindi tama, di ba? May mga prayer po kasing hindi tama di ba? Na parang nagmamataas tayo sa Panginoong Diyos, di ba? Minsan, sinasabi natin, Lord, sagutin mo nga yung prayer ko para yung hambog na taong ito mas makitang mas yung buhay ko, di ba? Parang hindi siya tama. So dito pinakikita na ng ating Panginoon, gagantihan ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. So sasagutin ng Diyos. Pero bakit sinabing lihim? Kasi nga, this is a private prayer. Now we are not praying para ma-impress yung mga taong nakapaligid sa atin. In the first place, alam natin kung sino yung Diyos. Kasi when we pray, hindi yung tao yung audience natin Ito kahit sa may public prayer, di ba? Kapag nagtitipon tayo, tandaan po natin, kapag naglilid tayo ng prayer o anumang prayer na ginagawa natin, private man ito o tinatawag na public, may kasama tayo, hindi po tayo sa tao na nakikipag-usap. Nakikipag-usap po tayo sa ating Panginoong Diyos. So, hindi natin kailangan magpa-impress sa mga taong nakapaligid sa atin dahil hindi sila ang nilalapitan natin. Kaya minsan natatakot yung iba na mag-pray Bakit? Nako, pag nag-pray ako, baka hindi, i-critic nila yung prayer ko, sasabihin na hindi ako maayos mag-pray. Pero di ba, kung ang Diyos ay Ama natin, katulad ng isang bata na baby, na ang una niyang alam na salita di ba? Dada, di ba? Later on, may mga natututunan na siya. Pero natutuwa yung magulang na naririnig yung sinasabi ng anak niya. Di ba? Yung first word, tama si Brad. Yung first word na nabigkas niya, kapag ka sinasabi niya yon, di ba natutuwa tayo? Ay, nagsasalita na yan ako. Tingnan mo, merong words na nabanggit siya, di ba? Kasi nga, may relasyon kayo, di ba? So sa atin, ang gusto ng ating Panginoong Diyos, when we pray, we are not impressing ng mga taong nakapaligid sa atin. O kaya naman, nagpe-pray tayo para makita tayo na nagdadasal tayo.
dapat meron tayong tamang puso na nananalangin dahil alam natin, ang kausap natin ay ang Diyos. Nakuha niyo yung punto? So, yung gustong ipakita rito. So, una, ang gustong ipakita ni Jesus Christ dito, magkaroon tayo ng consistent prayer, palagiang pananalangin. And the answer is, kamusta po ang prayer life natin? Kasi ito, sa totoo lang, nagkakaroon tayo dito minsan ng negligence, di ba? Sa mga prayer na ito. Kasi pagkagising natin sa umaga, meron na agad na pumupukaw ng isip at ng atensyon natin. Napakarami. Halimbawa, pag nagising ka ng umaga, di ba? Dahil katabi mo yung cellphone mo, ano yung chinecheck agad natin? Cellphone, di ba? O kaya naman, ha? Oo, o kaya naman minsan, kapag gising natin, alam natin na may mga gawain tayo, kailangan natin magluto, kailangan natin gawin ito. Ang nangyayari, nauuna natin agad yon. Kaya nga, kailangan talaga natin ng tamang oras at paglalaan ng oras kung paano tayo makakapanalangin. Di ba? Di ba ang pakikipag-usap, paglalaan ng oras? Hindi mo naman pwedeng kausapin yung asawa ko. Hindi ko naman siya pwedeng kausapin nang wala akong oras at nakikipag-usap ako sa kanya na meron akong, minsan niya, naiisip ko, minsan kasi pag tinatawagan ko, di ba, nasa church, sa halip na ako ikausapin, yung kinakausap, yung kasama. Kaya sa pinatay ko, tapos sabi, ba't pinatay mo? Sino ba ako talaga ikausap mo? Yung ba ako? Nandun o ako? So parang minsan pag inisip mo, parang na-undervalue yung kausap. Pero ang gusto lang natin tingnan dito, at when we pray, we need to be sincere, diba? Sa pakikipag-usap natin sa ating Panginoong Diyos. So yun yung gustong ipakita ni Jesus Christ dito. Secondly, gustong ipakita ng Panginoon dito, pray carefully. Kailangan nating manalangin ng may pag-iingat. Nakuha nyo? Ginamit ko kanina, yung prayer kanina, na yung bata na baby, kapag meron na siyang mga first word na sinasabi ni Brad kanina, nanonotice natin at masaya tayo dahil natututo na siyang magsalita. Pero of course, alam natin na lack of knowledge yung bata. Kaya yun lang alam niya. Pero later on, kapag lumalaki na siya, nagiging maingat na siya sa pananalita niya, di ba? Hindi na siya nagsasalita ng mga bagay na hindi niya alam na alam niya na mali, di ba? Usually yung bata, kapag nagsalita yan sometimes, kasi kung ano yung nakikita nun sa may naririnig nun, yun yung gagayahin nun eh. Di ba? Pero maiintindihan natin na kapag mali yung sinasabi niya, ano yung ginagawa natin? Kinukorek natin sila, mali yan eh, di ba? So in the same way, ang gustong ipakita ni Jesus Christ dito, when we pray, we need to be careful sa ating pananalangin. Why? Kasi ang sinasabi niya, yung mga Hudyo, hindi sila ganun eh. Ang dami nilang sinasabi para i-impress nila yung mga taong nakapaligid sa kanila. Ngayon, saan natin ito makikita? In verse 5 po ng second portion. Ano sabi rito? Sa verse 5, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Mga hypocrite. Mga mapagpanggap. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Verse 7, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gumamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y papainggan sila ng Diyos dahil sa madami nilang salita. Ano ibig sabihin dito? Yung pananalangin na sobra-sobra ng salita, pero wala namang laman, of course, hindi accepted sa Lord yon. Kasi yung mga hentil na binanggit dito na napakarami nilang salita, of course, marami sila kasing gods eh. Pag Gentiles kasi, nung panahong ito, hindi sila mga Hudyo, ang kanilang ginodiyos, yung mga kinreate ng ating Panginoong Diyos. Yung mga tao, yung mga bagay, yung mga moon, yung lahat na yon, yun yung sinasamba ng mga hentil. Wala nga silang Diyos eh. Di ba, sa panahong ito? Of course, sa kanilang kaisipan, mayroong Diyos, pero isa lang siya sa Diyos. Napakaraming Diyos. So ngayon, napakarami nilang mga sinasabi kasi nga, para yung lahat ng prayer nila na yon, para sa mga dinodiyos nila. Di ba may mga prayer na kung kani-kanino ina-address? Di ba? Santa Maria. Hindi naman, baka may nanonood. Di ba yung mga ganon?
Di ba? Sa rosary. Kay Mary, naka-address na 7 beses sa dulo, kay Kristo, isa lang. Di ba? Tapos, may mga dasal na ganito, may mga dasal na ganon. Parang kung titingnan natin, hindi yun yung tamang address eh. Kasi, when you pray, kapag nagdadasal ka, dun sa isang object na yon, dun mo nilalagay yung pagtitiwala mo at dun mo nilalagay yung mga bagay na kailangan mo na alam mong siya'y makakasagot. Nagiging tagapamagitan mo siya sa Panginoong Diyos. Yun yung paniniwala doon. Pero that is wrong. Kasi sinasabi rito ng ating Panginoong Jesucristo na yung mga Gentiles ganyan sila. Para mas maraming ma-address na mga Diyos-Diyosan sa panahon nila, dinadamihan nila yung mga salita nila. Bahay na ginto, torong gari. Yes, yes. Oo, yung mga ganon. Luklo ka ng Papanantipan. mga ganun yung Tori ni David, Tori ni Gary, bahay na ginto, ginto ng tipan. Parang maliwanag, nagpapagaling sa mga may sakit. Ayun, ha? Yung mga ganon. So, hindi naman po sa ano, pero sinasabi ni Jesus Christ, that is the warning of Jesus Christ sa kanyang mga disciple. Kaya dito pinakikita niya na maging careful daw tayo sa pananalangin. Katulad nga ho nung binanggit sa verse 5 ng ikalawang bahagi, huwag kayong tumulad sa mga mapag-imbabaw. Usually yung hypocrites na binabanggit dito, ano to actor to sa translation Pag sinabing actor, parang may ginagawa ka pero hindi yun talaga yung reality. Acting mo lang yun, di ba? Ina-acting mo. Pag sinabing acting, syempre, gusto mong may mga taong ma-impress sa'yo. Kaya nga actor kaya Meron ba naman pelikula? Paniwala. Kuwari, yung pinanonood po na Batang Quiapo. Scripted. Scripted, yes, scripted. Yung, para bang pag-actor, hindi ka panipaniwala, di ba? Kasi isipin mo, 10 yung kalaban mo. Di ba? Binaril ka na. Iniilaga niya. Inaalaga mo yung bala. So, yung salitang mapag-imbabaw, hindi yun yung gusto ng Panginoong Diyos. Of course, pag sinabi nating hipokrito, sa ibang mga tao, ito yung mga plastic, di ba? Na pagkunwari. So, wag daw po tayong ganon. Kaya ang sabi rito, yun daw mga gumagawa nun, mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukuloong daan upang makita ng mga tao. Siyempre, ang tinuturo dito ni Jesus Christ, yung totoong motibo ng prayer. Pagka totoo lang naman, may mga prayer po na kailangan pampublikong panalangin. Halimbawa, ang pastor, di ba? Katulad dito, siyempre, may prayer tayong ginagawa dito. Kapag nagtitipon-tipon tayo sa pagsamba natin, may prayer. Kapag na-invite ka na mag-pray, halimbawa sa government, di ba? Magpe-pray ka talaga doon. So, ang gusto lang ipakita ni Jesus dito, kailangan nating magkaroon ng tamang puso. We are not doing itong prayer na ito dahil gusto talaga nating ma-impress yung mga taong nakakita sa atin. And that is wrong. Dapat, yung ating ina-address sa ating prayer ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na buhay. Yun yung gusto. Tapos sinabi niya, verse 6, ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. Bakit pinapapasok sa ano daw? Saan daw pupasok? Sa silid. Room. Di ba? Literal po ba yan? Usually, meron akong nabasa rito, yung iba talaga, ginagawa nila tong literal. Parang pag tinignan naman talaga natin, halimbawa, ikaw, nagpe-pray ka, walang abala. Yun lang parang yung pinakikita rito. Distraction. Para walang distraction, walang privacy. Kan mo na pastor kahit saan daw pwedeng tumawag kay Lord. Yes, pwede naman po talaga. Ang punto lang talaga rito, pumasok ka sa iyong silid, ang pinapakita rito, yung paikipag-usap mo dapat in the presence of God, nararanasan mo. Hindi yung, kasi nga ang gino-correct ni Jesus Christ dito, yung pahipokritong panalangin Gusto mong manalangin kasi para makita ka ng mga tao. Ngayon, in contrast, doon sa sinasabi niya, yung totoong prayer, kapag mananalangin ka, dapat may tamang puso ka, na nananalangin ka, nang kahit walang nakakakita sa'yo, nananalangin ka, nakikipag-usap ka sa Panginoon. Sa iba nga, ang nakita ko rito, yun daw presence dapat ng Lord nasa iyo. Kasi nga, ang pinapakita rito, bakit ka papapasukin sa iyong silid, sa iyong kwarto? Ang ibig sabihin lang po doon,
nag-iisa ka, tapos yung presence ng Lord, nararanasan mo when you pray. Yun yung sinasabi. Kaya pwede naman talaga kahit naglalaba ka, pwede ka naman mag-pray Nasa sakyan ka, pwede kang mag-pray, di ba? Kahit na nakakahiga ka, pwede kang mag-pray kung naantok ka. This is the posture of prayer at saka sa mode ng mga prayer, di ba? Kasi ang Diyos, nakikita niya tayo, narinig. Si Jesus nga, nung nag-pray siya, ano yung ginagawa niya? Nakaluhod siya, di ba? Ngayon, nakaluhod lang ba yung katanggap-tanggap sa Lord na nagpe-pray? Hindi po. Kasi ang tinitingnan ng Lord, hindi yung posture natin. Ang tinitingnan ng Lord, yung motibo at laman ng puso natin when we pray. So, yun yung sinasabi ngayon dito. So, ano yung makikita natin dito? Ang sabi ni Jesus Christ, we need to be careful when we pray. Kailangan nating maging maingat. Ano yung pagiging maingat? Titiyakin natin na tama yung puso natin sa pananalangin natin sa Lord. At kapag nagpe-pray tayo, dapat nating maintindihan yung mga words na ginagamit natin sa ating pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos ay dapat napipili natin ng mas maayos. Solemn kasi yung basa. Yes. Kaya dapat talaga, kung meron kang maibibigay na magandang oras sa lugar, yun ang pinaka-. Yes, time and place. Kasi meron naman nagkukusot ka, tapos siyempre yung bigdado, Isip mo nandun. kahit naglalaba, hindi totoo yun parang wala ka namang respect sa ano, pag naglalaba ko, may Yes. ginagawa, itabi mo muna. Yes, tama yun. Yun naman baka pagkadasal mo, baka marumi pa dyan. Di ba? Gigilas ka nun. Yes, Ganun yun, Pa, isang nakikita ko, brother. Yung prayer na pinag-aralan natin. Isang nakikita kasing malaki kong pananaw dyan. Ang tanong sino ba talaga yung tinatawagan mo? Kilala mo ba talaga yung tinatawagan mo? Kaya sabi nga pastor, maraming prayer na merong kamukha na banggit natin, Bigare, may Torre. No? Ang pinakamalaking impact nga rito, kilala ba talaga natin yung tinatawagan natin? Sino ba talaga siya? Yes. Siya nga ba yung talagang tigapagligtas natin? Yung talagang tinatawagan. Yun ang isa sa malaki sa impact dito Kung talagang kilala mo siya Yun ang isa sa nakikita rito Kasi kung halimbawa kami ni Pastor, meron akong seryosong sasabihin siya. Alam naman, abangan ko lang siya sa kanto. Saka ako sabihin yung ganyan. Siyempre, ayaw ko si Pastor doon sa kaming dalawa kasi private. Medyo confidential o seryoso pag-usapan. Hindi na pwedeng Parinig mo. Na biglang ipapasok mo agad yung sa tao pa yun, di lalo sa Panginoon. Yun na Talaga. Kaya, igagayak mo ng maayos yung prayer. saka isang example ko ron, kamukha yan, di ba? Sa cellphone. Sovereign. Di ba sa cellphone? Matatawagan mo, wrong number di ba? May nangyayari yun, Kaya related din doon sa yun talagang sabat talagang tunay na tinatawagan natin. Dati nga pinakusahan Pastor, mga tamang nandiyan yung mga bata. Doon kami lahat sa kwarto. Yung lahat nagpe-pray kami. Minsan, hindi kaya kasabay-sabay. Kami na lang minsan yung misis. Pero maganda kasi Pastor yung yung may time talaga na yung buong pamilya. Ramdam mo yung presensya ng Panginoon. presensya o yun yung Holy Spirit. Pa brother, di ba nung manalangin si Jesus Christ, kilala niya yung Ama. At kilala rin siya ng Ama. Di ba? Time on the time. Kilala niya yung Ama, tinatawagan niya, kilala rin siya ng Ama. Yan kaya yun ang naging isa sa ko kanina. Yun. Amen. So, yun yun. Yun ang isa sa malaki kasing pananaw na isa sa talagang malapit dun talaga sa prayer talaga. Kaya ang Diyos kung kilala na tayo, anak ng Diyos, anak ng Diyos, o ama natin siya. Kaya yung Diyos naman natin, yung mga anak niya, dinidinig niya. Di ba? Ganyan dinidinig, sabi pa Anak niya dinidinig. Pero doon sa hindi anak, ewan ko, some verses yun, binabaling lang yung mukha Hindi niya
Ini-snap niya. Yung pastor yung sasabi niyo sa gano'n. May yung kay brother Sisig mo yan. Anong verse yung ano yan? Sa 2 Peter chapter 2 yata yun. Mas malaki ang pabor niya sa mga Sa mga anak. Usually pag-aaralan natin yun, yung word na ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit sa susunod. So, relational kasi Pero yung binabanggit doon na hindi ko nabanggit kanina yung verse 8, alam na ng inyong amang nasa langit kung ano yung kailangan ninyo. Kaya nga, hindi pa tayo nagpe-pray, alam na ng Diyos kung ano yung kailangan natin. Pero, tinuturuan tayo na manalangin. Kaya nga ang question, kung alam na pala ng Diyos, yung kailangan natin, bakit nagre-require pa siya na dapat tayo mag-pray sa Kanya? Ano ba yung mga masasabi niyo ron? Ay, ang masasabi ko naman dun, Pastor, ako ang makakanong ko. Kung si Jesus Christ, very pinakita niya example niya Son of God siya Siya mismo, nananalangin sa Ama Submission kasi. Submission tayo pa kaya. Yan ang isa sa ganyan natin na hindi na isa talagang katotohanan. Yun. At yun naman ang sinusunod naman natin. Tsaka acknowledgement yun na parang kaya ka lumalapit. At yun ang ibig ng Ama. Na-acknowledge mo na kung ano naman yung magiging resulta ng prayers mo. Kasi nga nakasalalay sa kanyang lahat Siyang may authority, siya may kapamahalan ng lahat ng bagay kasi siya Ama Yan ang isa sa nakikita ron siya Ama anak tayo. Kailangan lang natin sumagmit. Siyempre, yung honor naman igat niya kung tama naman yun para sa ating pangmabuti. Yung siya sabi ni Pastor kanina na yung tama ba yung ayos sa yung kalooban na Pastor, yung isa kasi may hinihiling ka hindi naman yun baka mapawag parang hindi lang makaganda na Pastor, yun mga ganun kasi yung sample nga kanina ni Pastor na baka mas ikakon mo lang ikalayo mo sa kanya. So, yung sinabi doon na alam na ng inyong amang nasa langit ang lahat ng kailangan ninyo. So, di ba isa yun sa pinakamaganda na naiintindihan natin na hindi pa tayo nagsasalita, alam ng Lord kung ano yung best para sa atin. Siyempre, yun nga lang, ang gusto ng Panginoong Diyos, bakit tayo nagpe-pray sa Kanya, upang yung pananampalataya natin ay masigit na magkaroon ng tinatawag na malalim na pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Secondly, nagsasabit tayo doon sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. And then thirdly, kapag sinagot ng Diyos yung prayer natin, mas nagiging grateful tayo at nagpapasalamat sa Panginoong Diyos natin. Kaya sa susunod na pag-aaral natin, yung pattern na binigay ng Panginoong Diyos na ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit. So yung binanggit ni Mama Sising kanina, sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 10 yata yun o 9, ang mata ng Panginoon ay nakatuon sa matuwid, panalangin nila ay agad na dinirinig. Ngunit ting makikita ang sa taong gawang lihis, yung banal niyang muka sa puot nagingit-ngit. Ang totoo, ang Diyos, kapag ka nagpe-pray yung kanyang mga anak, nakikinig siya talaga. Yung tainga niya naroon. Kapag ka nagpe-pray yung kanyang anak, yung mata niya nakatingin sa kanila. And that is, para makita lang po natin, ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan, dito po sa sinasabi sa chapter 3 ng 1 Peter. Paibasa nga po 1 Peter chapter 3 verse 12. 1 Peter 3:12. Ang mga mata ng Panginoon sa matuwid na katuon, sa kanilang pagdaing, siya'y nakikinig. Ngunit sa mga masasama, siya'y tumatalikod. Diba? Yun. So parang pag tinignan natin, relational po kasi ang pananalangin Kaya nga kahit si Jesus sinabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon. So in other words, yung Panginoon, kaya niya tayo pinapakinggan sa ating prayer dahil anak niya tayo. At ang ating pong mediator kung bakit tayo tinatanggap ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pero next Sunday titingnan natin yung pattern na binigay. Ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit. So ibig sabihin,
ang unang nire-required, anak ka ba ng Diyos at ama mo ba siya? So kung wala mang nangyayaring kaligtasan, kala mo, dinidinig ng Diyos ang prayer mo, pero based on 1 Peter chapter 3 verse 12, hindi po. So yun yung gusto nating tingnan. Okay? And even Jesus Christ He was praying for 40 days and 40 nights in Matthew chapter 4 pag pinag-aralan natin dito. So mahalaga talaga na dapat nagpe-pray po tayo sa atin. So sana sa ating pag-aaral ngayon, katulad ng binanggit ko kanina, kapag ang isang relasyon ay consistent po ang kanilang communication, nagiging mas malalim po ang kanilang yung kanilang relasyon, mag-asawa, magulang, anak, magkakapatid. In the same way, mas higit po sa ating Panginoong Diyos. The more na lalo tayo nakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos, the more na tayo po ay laging nananalangin sa Kanya, the more po na nagiging close tayo sa ating Panginoong Diyos. Nakuha nyo? Kaya nga sometimes, yung kulang po sa maraming mananampalataya, prayer po talaga. Hindi ka magtataka, bakit yung iba, parang walang gana na magbasa ng Biblia, walang gana sa mga gawain pang-spiritual. Ang katotohanan po doon, they are lack of prayer. Yun po ang totoo doon. Kasi kung pinagpe-pray mo yon, alam mo na nangungusap yung Diyos sa'yo. Kasi desire ng heart mo yun di ba? Yung lahat ng pinagpe-pray mo, desire ng heart mo yon, na gusto mo yung kalooban ng Diyos, yung maganap sa'yo. Taga Zimbabwe yata. Zimbabwe, ano brother? Simba na sila. Merong pastor,